hindi naman super fit na damit, pero hindi siya loose na damit. Parang sakto lang. Bilang nakita nila, sabi niya, sakto lang pala yung katawan mo, hindi ka mapayat. Akala nila sobrang payat ko. Eh kasi malalaki yung mga balakang ko, malaki yung legs ko, malaman-laman na yung bra. Hindi naman siya sobrang laki nun, pero hindi nila in-expect na, akala nila butot balat ako nung 44 ako. 44, 45 kilogram. Akala nila butot balat ako kasi yung mukha ko sobrang butot balat niya. Yung mukha ko wala talagang laman. Tapos ang haba ng leeg ko. nung panahon na yun. Kaya nung nag-pants ako, tsaka yung acquaintance party sa, nagulat sila, hindi ka pala mapayat. Ganyan, nagulat. Sabi ko ba, bakit? Paano ko, paano nasabi niyo hindi mapayat? Hindi, may laman yung mga legs ko. May laman daw yung mga legs mo. May balakang ka, may pet ka. May, yung braso mo, hindi butot balat. Ganyan. So, nung mga time na yun, maganda yung, parang ideal yung katawan ko sa ganong weight, pero yung mukha ko hindi talaga. Hindi siya nagmamatch. Eh, nung time na yun, parang wala pa akong pakialam sa katawan ko. Gusto ko yung mukha ko lang gumanda. Kaya pinangarap ko talaga tumaba. Nagpataba talaga ako. Tapos, hindi ko alam paano ako tumaba. Basta, nag-effect lang yung mga kinakain ko. Kumakain na ako eh. Parang normal pa din naman yung kung anong kain ko dahil. Pero parang umi-effect na siya yung pala may PCOS na ako. Tapos medyo nag-thank you pa ako sa PCOS ko noon kasi nagkalaman ako. Kaso lang nahirapan ako noon, yung pimples ko talaga. Ang lala ng pimples ko. Yung tipong hindi siya matapos-tapos. Pag may isa na naman. Eh, nung time na yun, nung college ako kasi, nagkaroon ako ng pimples. Tapos, hinayaan ko lang siya kasi usually naman yung mga pimples ko hindi nagtatagal sa mukha ko. Hi, Be. Hello, Leonel. Nawawala siya agad. Like after 2 days, 3 days. Tapos yun, hindi. Sobrang lumaki siya. Tapos, hinayaan ko lang. Okay, sige. Maya, meron na ulit. Tapos, pantay-pantay yan. Pag tinubuan dito, meron din dito. Pag meron dito, meron dito, meron dito. Pantayan sila. Tapos, yun na yung time na sobrang nawalan ako ng confidence. May mga nagkaka-crush sa akin kasi pumasok ko ng FEU, ang kinis ng mukha ko talaga. Ang kinis bahala, pumasok ako ng FEU, sobrang kinis ng mukha ko. Tapos nagkalaman na ako ng 47 na ako ng 48 kilogram. Tapos, pili ko isa sa mga prime year ako. Tapos parang ang puti-puti ko noon. Ewan ko, siguro kasi hormonal change kasi nag-18 years old na ako noon. 18, tapos parang lahat ng mga testosterone ng girl, testosterone, ano nga, progesterone, lumalabas kasi 18, ganyan. Hindi, nung pumasok ako, nung wala pa. Tapos, may mga friends kasi ako na mga, like, mga sikat na, hindi naman sikat, like, parang maraming mga connections sa FAU. May friend ako nun, si Vince pangalan niya. Siya yung isa sa, pinakauna kong naging close. Sa kanya ako sumasama kasi mahihayin talaga ako. Isa lang yung parang ano sa akin, like lumapit, like parang nakipag-friend. Tapos dinadala niya ako sa mga bilyaran tayo. Kasali kasi wala lang talaga akong friend. So sumasama-sama lang ako sa kanya. No? Tapos na-judge pa ako ng mga kaklase namin. Nun, sabi nila, parang ang ganda-ganda, pero parang mukhang gano'n. Para siyang girl na sinabi yan sa akin ng best friend ko kasi ganun yung judgment nila nun sa akin dahil nga sumasama ako kay Vince sa friend ko na yun. Pero mabait yun. Mabait yung friend ko na yun. Hindi siya, sadyang wala lang talaga akong kasama. Hindi ko alam saan ako pupunta kaya hinahatak niya lang ako kung saan. Pero hindi niya ako ini-influencehan, ganun. Tapos, siya marami na siyang mga kaklase, mga kakilala na mga old student na ng FEU nun. Tapos, ang daming nanghihingi sa kanya ng number ko na social media ko. Tapos may nag-aano doon na,
Na-post pa ata ako dun sa, basta parang page ng mga, nagtatarget na mga freshmen po. Sa FEU nun, yung parang kasama sa mga apple of the eye daw ng mga seniors ko, di po. Oo, hindi, apple of the, nung time na yun, syempre, tapos naka-color brown pa yung hair ko. Nang puti-puti ko tignan, like sobrang, nung mga time na yun ng basta, ang galing talaga ng time na yun. Pag nakikita ko yung mga picture ko, parang, ang kinis, basta, nagaganda din ako sa sarili ko. Tapos, mga after, kasi August, July, August yun. Mga siguro nag-start September, mga tapusan ng September. Nagkaroon ako ng tigawat. Pero like what I said nga, hindi ko siya, inayan ko lang siya kasi nga, lahat ng mga tigawat kasi tumatagal sa akin ng 3 araw. Magtatatlong araw yan, wala na yan. Tapos hindi yan yung sabay-sabay. So, isa-isa lang yan. Pag nawala, ang mga after ilang months, mga after almost a year, saka lang ulit tutubuan. Doon, mga 3 days na ang ano pa rin niya, magang-maga pa din. Tapos maya-maya, meron na dito, ganyan, ganyan, ganyan. Ang dami, to the point na nawalan ako ng confidence nun. Yung panyo, lagi ako may panyo nun, tinatakpan ko. Alam mo yung mga, yung sa TikTok, yung mga high school student na nakuha ng panyo. Alam mo, ganun ako. Pero ang reason ko naman nun, kaya hindi ko pa alam na may PCOS ako noon. Ginaganon ko siya kasi akala ko sa pollution sa recto. Kasi commute lang ako noon. Tapos every time nag-jeep ako, tinatakpan ko yung mukha ko talaga. Like, takip na takip yun ng sabi ko sa pollution. Tapos hilamos na ako na, doon na ako nagsipag maghilamos. Wala talaga. Wala. Tapos inayan ko na lang. Mapagod na ako. Parang sabi ko, bahala ka na dyan. Mag-aaral lang ako dito. Ano lang ako, inayaan ko siya. Tapos, nung time na yon, pero wala naman. Parang, nawala na lang. Inayaan, basta nawala na ako ng alaga sa sarili ko nun. As in. Ay parang bahala ka na dyan, pag pumangit ka, ganyan-ganyan. Importante, mag-aaral ako ngayon, ganyan-ganyan. Wala. Nung pagka next year nun, nag, oh,